Magandang gabi po sa inyong lahat. Palapit na po Saryo, pinapaalala po doon sa mga TGIS na umorder ng t-shirt. Ay nandyan na po ang inyong pong mga t-shirt, pakikuha lamang po at pakibayaran na upang sa ganon ay maibalik po natin yung naging puhunan po natin. Okay, natapos na po tayo sa atin pong unang gawain natin sa atin pong anibersaryo at ito ang Grand Assembly ng Fireproof Your Marriage. Dinaluan po ito ng mahigit 6 na pong couples. Overnight po ito sa Crown Plaza. Maraming nabiyayaan, maraming pinagpala at napatibay ang pagsasama ng mag-asawa at si Pastor Clem Guillermo na atin pong tagapagsalita ay ginamit ng Diyos upang reaffirm yung pong covenant of marriage. Ang susunod naman po nating gawain ay this coming Monday. Mga youths at mga singles, amin po kayong inaanyayahan sa Engage, Making an Impact in the Workplace. Ito ay tungkol sa pagtalakay kung paano tayo magiging epektibo sa atin po mga workplace, sa atin po mga trabaho. So, mag-invite po tayo. Ang palagi ko sinasabi, kung gusto mong maging blessing sa iba, i-share natin kung ano yung blessing at pagpapala na natatamo po natin. Kaya pag nagbibigay ng seminar ang FCC, laging libre, wala pong bayad. So galing pa pong Pilipinas ang atin pong lecturer. So sana po ay mag-anyaya tayo ng pwedeng dumalo sa gawain pong ito. 21, Wednesday, usapang lalaki at usapang babae. Libre din po ito, pwede po kayong mag-invite, pwede po kayong mag-anyaya. At yung darating naman nating anibersaryo, ito po, pinaghahandaan na po sa September 23, ang atin pong anniversary worship. Mamaya, meron ang TGIS ay handmine. So mamaya, magkakaroon ng parang dry run ang TGIS, yung ipapresent natin sa ating anibersaryo, gagawin natin po ngayon. So, antayin po natin hindi after the service, kundi, mahirap yung after the service, kundi after the message po, makikita po natin ang kanila pong presentation. Again, ito yung mapa, alam nyo na, no? Na-share ko na yan, pero ulitin lang natin. Malapit lang, walking distance lang yan mula dito. 45 minutes mong lalakarin mula dito sa ito yung TEC, andyan lang, mga isang kanto lang yan eh. Itong Moror, ito naman, itong Airport Road, itong Moror. Pero kanina, nagdaan ako dito. Meron palang daan diretso ron. Meron ngayon daan papunta doon kung galing ka dito. Ito, kung galing ka naman Papay's, diyan naman ang ruta mo. Bago dumating ng Abu Dhabi Media, kumanang ka. Okay. Kanina, dumalaw po kami. 5 kami. At tiningnan namin yung technicals. Tiningnan namin yung video, tiningnan namin yung audio, tinest namin lahat upang maging smooth yung ating gawain. At ito na mismo. Wala pong Photoshop yan. Ito na mismo yung screen po natin na gagamitin. 2,500 ang capacity. So mag-invite po tayo, mag-anyaya tayo kung sino pang gusto po nating isama. Ang anniversary timings po natin, call time natin 1 o'clock, mag-start po tayo on time 1:30. Pakiusap na dumating po tayo on time. Ito po ay hanggang 4:30. Ang problema po natin ay bawal ang pagkain sa loob ng cinema. Sabi ko, mukhang malaking problema ng FCC ito, bawal ang pagkain. So, sinikap namin, kumbisiyan, bawal talaga ang pagkain. So, hindi po tayo makapagsaserve ng pagkain. But wait, there's more. Mag-aalat kami doon sa mga walang sasakyan, mag-aalat kami ng 5 buses na dadalhin yung mga walang pagkain, mga walang sasakyan, dadalhin sa Mushrip Mall at dadalhin sa Alwada Mall. Yun yung malapit, para doon kayo kumain, para doon tayo kumain. Pagkatapos, pagdating ng 6 o'clock, yung bus din na yon ang maghahatid sa inyo sa National Theater. Pag natapos naman yung gawain, yung bus din na yon ang maghahatid sa inyo sa inyong batalan. Sa batalan mismo, hindi, ibig sabihin, sa Hamdan at saka sa Electra.
Afterglow naman po ang call time natin, 6 o'clock. At ang start po natin ay 6:30. Meron pa, alam niyo, yung favor ni Lord, ano? Magkakaroon tayo ng live streaming. So yung mga kamag-anak ninyo na nasa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, pwede nilang mapanood live. As in, live talaga. Dahil kumuha tayo ng isang mag-stream, professional. At dito nila, so pwede yung picturean yan. Yan ang website. Pumunta lang sila dyan sa website niya. Actually, binisita ko kanina yan, naka-prepare na. Ando na yung logo. At wino-workout natin ngayon na magkaroon din ng streaming sa ating sariling websites, fccglobal.org. At sinisikap ko pa rin, sabi ko sa IT natin, i-workout, na magkaroon din ng live streaming sa ating Facebook. Oo, puro Facebook tayo eh. Kahit nasa opisina nga, puro Facebook eh, no? So, workout ko yan. Na sabi ko, pati sa Facebook natin, yung Filipino Christian. Kaya dapat, friend kayo sa Facebook ng FCC. So, lahat ng yan, mga kapatid, atin pong ipanalangin sa atin pong Panginoong Diyos. Okay, mag-aral po tayo. Pumipili po ako ng isusunod na paksa sa ating mga nauna ng paksa. God brings us to Himself. Kung ano yung mga bagay na pwede nating matutunan in the wilderness. Warnings in the wilderness na itinalakay natin nung nakaraang Sunday, na winarningan tayo ng Panginoon lahat ng mga bagay na nangyari sa mga magulang natin. Sabi gano'n ni Apostol Pablo, mga warnings ito upang hindi na masunod at upang hindi na maulit pa yung mga bagay na pagkakamali ng ating unang mga magulang. Yun ang naging summary ng ating pong pag-aaral noong nakaraang Sunday. Noong nakaraang linggo, nanonood ako ng isang pelikula. Ang pelikula ay yung Fantastic Four, yung second edition niya. Meron akong hindi malilimutan na salita ng isang character doon. Ang sabi, the mistake of the present generation is an opportunity for the succeeding generation. Yung pagkakamali nung henerasyon ngayon ay pagkakataon naman para ituwid ng susunod na henerasyon. So binigyan tayo ng Diyos ng mga warnings, ng mga babala. At nung nakaraang Friday naman, aking pong tinalakay, the making of the new generations in the wilderness. 40 years. Hindi aksidente kung bakit 40 years na umikot ang bayan ng Israel at pinatay lahat yung generation na galing sa Ehipto. Bumuo ang Panginoon ng isang panibagong generation. Tawag ng ibang mga preacher, the Joshua generation. Lahat ng Moses generation namatay sa wilderness. Bumuo ang Panginoon ng isang panibagong generation. The Joshua generation, yun ang nakapasok sa lupang pangako. So tinalakay ko noong nakaraang Friday kung paano gumawa ang Panginoon at anong klaseng henerasyon ang ginawa ng ating Panginoon. Gusto ko sanang talakayin ang the miracles in the wilderness. Yung mga himala na ginawa ng Diyos. Gusto ko sanang talakayin ang the covenant in the wilderness. Yung pangako, yung kasunduan ng Diyos at ng kanyang bayan. Pero mga kapatid, dinala ako ng Panginoon sa isang paksa na akin pong tinalakay sa isang anibersaryo ng FCC. At ito yung tinatawag po nating God's favor in the wilderness. Ang pabor ng Panginoong Diyos sa wilderness. Tingnan natin ang ibig sabihin ng favor. Ibig sabihin ng favor ay approval, support, liking for someone or something, an over-generous preferential treatment, an act of kindness beyond what is due or usual. Halimbawa, tayong lahat ay nandirito at gusto kong magpakita ng pabor sa isa sa inyo. Yun ang ibig sabihin nito eh. Yung pabor sa lahat ng nanduro, sa lahat ng nandirito. Halimbawa, meron akong isang binigyan ng marami kayo, mga 130, 140. Pero isa lang ang binigyan ko ng tsokolate. Halimbawa lang. Sino meron gustong tsokolate dyan? Jojo?
Halika dito, Jojo. Ang taas ng kamay si Jojo eh. 70% chocolate ito, 70% kakao. Kaya lang, mapait. 70%. Favor. Hindi siya deserving. Gusto ko lang siyang bigyan. Yun ang ibig pong sabihin ng favor. Thank you, Joe. Yun po ang ibig pong sabihin ng favor. Alam niyo, sa bayan ng Panginoong Diyos, napakaraming bansa noon eh. Napakaraming bansa. Siguro, mayroong mga bansa na mas mahigit pa kaysa sa Israel. Israel, katitigas ng ulo. Meron akong narinig na isang preacher. Sabi, kung ang Diyos ay nagpahayag sa mga incheck, yung Chinese, ang habang manalangin, mga Buddhist, kung yun ang naging mga Kristiyano, ang tindi. Ang tindi, dami natin siopaw ngayon, kung yun ang mga naging Kristiyano, mga kapatid, ha? So, ang point ko ito, hindi naman sila karapat-dapat eh. Pero bakit pinaburan ng Panginoon? Anong dahilan? Bakit pinaburan ng Panginoon? Yun ang ibig kong sabihin ng favor. At yun ang nadama ng bayan ng Panginoong Diyos in the wilderness. Nadama nila ang favor ng atin pong Panginoon. Tingnan natin ang passage natin. Psalm 78, 17 to 20. Actually, mga kapatid, sa Psalms ito, hindi historical. Bakit sabi niya, Pastor, bakit hindi historical? Ang reference nito, mga kapatid, ay nangyari sa Exodus, yung early part ng paglaya ng bansa ng Ehipto. Halimbawa, siguro, nung ubos na yung kanilang mga pagkain, siguro, nung lumabas sila doon, marami silang mga dalang supply. Mga pang 3 buwan, mga pang 4 na buwan, ngayon naubos na yung kanilang supply. At ito ang kanilang reklamo. They still continue to sin against Him, to rebel against the Most High in the desert, and in their heart, they put God to the test by asking food according to their desire. Mamamatay na lang ba tayo rito? Papatay na lang ba tayo ng gutom ng Panginoong Diyos? Sabi nga nun, anong sagot ng Panginoong Diyos? Tingnan natin ang sagot ng Panginoon. They spoke against God. They said, can God prepare a table in the wilderness? Pwede bang maghanda ang Panginoong Diyos ng isang mahabang labesa sa disyerto? Ibig sabihin nun, mga kapatid, idiomatic expression yan eh. Ibig sabihin nun, kaya ba tayong pakainin ng Panginoong Diyos? 2 milyon tayong lahat dito? Yun ang kinukusyon nila ang Diyos. Kaya ba tayong pakainin lahat ng Diyos? Sabi ganun, isang batalyong commander para pakainin mo ang 2 milyon, mga kapatid. 600 tons. 600 toneladang tinapay araw-araw. 600 tonelada. Ang isang tonelada, isang kotse, 1.2 tons. Ibig sabihin, 600 kotse, araw-araw para pakanin mo. Yun eh. Pag sa FCC, siguro mga 700 tonelada. Makakain ng FCC. Sabi ko, kaya ba tayong pakainin lahat ng Panginoong Diyos? Ito yung nangyari yan eh. Yung reference nun, sa Psalms 78, mga kapatid, ay makikita natin sa Exodus chapter 18. Ito yung sabi nila, the sons of Israel said to them, would that we had died by the Lord's hand in the land of Egypt when we sat by pots of meat. Sabi nila ganun. Doon sa Egypt, yung karne, by pots, ibig sabihin palayok. Yung kinakain namin doon, yung bread in full. Ngayon, dadalhin mo kami rito, pagkatapos papatayin mo kami ng gutom? Ano ka? Sabi gano'n kay Moses. Sagot ng ating Panginoong Diyos. The Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day portion every day. Iniinsulto mo ba? Paparaphrase ko lang. Kaya ba kaming pakainin lahat ng Diyos? Alam niyo sabi ng Diyos? Ito sasabihin ko sa inyo, bukas, pauulanin ko ng tinapay. Maligo kayo sa ulan. Maligo kayo sa tinapay. Yun ang point eh. Insulto mo ko, buong mundo, ginawa ko eh. Buong mundo, pinakain ko. Pati ibon, pinapakain ko. Lahat ng hayop, pinapakain ko. Pagkatapos, kukwestiyonin mo ako? Na hindi kita kayang pakainin? Nagugutumin kita?
Sabi ko, bukas, maligo ka sa tinapay. Pauulanin ko ng tinapay. At yun ang nangyari. Araw-araw, mga kapatid, umuulan ng tinapay. Huwag natin subukan ng Diyos. Huwag natin insultuhin ang Panginoon. Hindi na pabibiro ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Minsan, alam niyo, isang bagay ng problema sa mga Kristiyano, short-term memory. Madali tayong makalimot. Madali tayong makalimot sa mga biyaya, madali tayong makalimot sa provision ng Panginoon. Ang tagal na pinagpala ka ng Panginoong Diyos, pagkatapos sa isang problema, sasabihin mo, questionin mo ang Panginoon. Samantalang 50, halimbawa kung ikaw ay 50 years old na ngayon, 50 taon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Pagkatapos ngayon, meron ka problema, sasabihin mo, questionin mo ang Panginoon. Hindi ganun ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. So meron po tayong dalawa na pag-aaralan actually. The wilderness experience and the favor of God in the wilderness. Tingnan po muna natin ang number 1. The wilderness experience. Ito, nakita na natin ito. Ito yung galing Egypt at ito naman yung Canaan, 40 years na nagpaikot-ikot po sila dyan. Pag describe mo ang wilderness, ano kagad ang pumapasok? By historically speaking, at literally speaking, ibig sabihin ng wilderness, it's a fearful place. Nakakatakot. Delikado, mga kapatid. Walang kalsada ron, walang daan dun. Bisa nag-camp kami sa nag-camp ang FCC sa disyerto, sa Al-Ain. Gumawa kami ng mga toilet, inuhukay na daram. Ang dali palang mapuno nun. Nuhukay na daram ng gano'n, no? Pagkatapos, doon na lang, tapos tatabunan na lang pala yun. Gano'n, no? Ngayon, bakod ng ilaw. Sabi ko, ba't kinakailangan ng bakod ng ilaw? Dahil pagka mayroong mga nagsasand dunes, nagsasafari, hindi nila alam na may tao sa baba. Kagano'n, no? Kaya kinakailangan meron kaming mga bako doon. Delikado. Madali ka mawala. Mag-iisa ka. Kalaban mo, mga alakdan. So, kung titingnan natin ang wilderness, ito ang description. It's a fearful place, solitary, lonely place, and unproductive place. Walang nabubuhay na halaman, walang nabubuhay na tao sa wilderness. Kung i-describe natin ang wilderness, technically, historically, and physically. Ngayon, merong tinatawag na life wilderness. Yung mga symbol ng wilderness sa buhay. Ito yung disyerto natin na maaari nating sabihin. Maaari ito ay karamdaman, sickness, maaari ito yung work, maaari ito yung relationship, maaari ito yung family problem, abandonment, rejection, prostration, financial problems, maaaring shattered dreams, maaari din naman na mga unproductive career. Yung bang bigo ka, sawi ka, maaaring may karamdaman ka. Para sa akin, pwedeng maging mga wilderness experience natin yan. Anong dahilan? Sa lahat ng to, maaaring tanong natin ito Maaaring tatanungin natin ng Diyos ito. Can God prepare a table in the wilderness? Sa lahat ng to, kaya pa kayang lutasin ng Diyos? May sakit ka, cancer. Kaya kayang lunasan ng Diyos? Tatanong tayo minsan. Nakabaong ka na sa utang. Maring ikaw baon mo sa utang hanggang leeg na. Nagtataka ka dun sa tao na mas malakas gumasto sa'yo. Pero bakit hanggang baywang lang? Ang baon siya sa utang hanggang baywang lang. Nakatungtong siya sa asawa niya, mga kapatid. So, ibig sabihin nun, doble pa. Doble pa ang baon. Doble pa pala ang baon niya sa utang.
Yun lang ibig ko sabihin. Yun ang punto ko. Tanong natin, kaya pa kayang lutasin ng Diyos to? Trabaho natin, kaya ka pa kayang bigyan ng trabaho ng Panginoon? Kaya pa kayang mag-improve ang karir? Yun ang tanong eh. Yun ang tanong ng bayan ng Diyos eh. Can God prepare a table in the wilderness? Para sa akin, mga kapatid, ang nangyayari, nagre-rebel tayo. Nagre-rebel tayo against God, pero dapat nating tandaan ang dalawang bagay. Number one, it's a place of testing. Yung wilderness, yung lahat ng pinakita ko sa inyong nararanasan kanina, mga sufferings, andyan naman yun. Mga problema, sino ba naman sa atin na hindi dumaan ng problema? O nga, hindi ka nga nagka-problema sa karir mo. Nagka-problema ka naman sa asawa mo. Hindi ka nga nagka-problema sa asawa mo, nagkaroon ka naman ng problema sa mukha mo. O, malaking problema mo nun. Hindi ano eh. Ibig sabihin, lahat ng tao mayroon namang problema eh. Kristyano at hindi. May kanya-kanya tayong problema. Huwag mong sabihin wala kang problema. Ang tanong lang natin, mga kapatid, ay ito eh. Anong dahilan? Bakit dumadaan ka sa mga bagay na yun? Testing. Para sa akin, wilderness is a place of testing. Yun ang sabi sa Diyos, yun ang sabi ng Panginoon. Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, that the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them. Sinusubukan ko lang kayo. That I may test them. Alam na naman ng Diyos kung ano gagawin niya. Alam ng Panginoon kung paano ka papakainin. Alam ng Diyos kung ano ibibigay sa iyo. Alam ng Diyos kung paano ayusin ang problema mo. Alam ng Panginoong Diyos. Hindi mo pa nakikita, mga kapatid, hindi mo pa nalalaman, pero alam na ng Panginoon kung ano gagawin niya sa iyo in advance. So testing. Tinetest tayo ng Diyos. Iano nyo lang na dadaan din to. Itong mga bagyo, itong mga pagsubok na yan, dadaan din yan. Sapagkat wilderness is a place of testing. Yun ang sabi sa 1 Peter. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed. If necessary, you have been distressed by various trials, as a proof of your faith being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result for the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Tinetest ka lang ng Diyos. Sinusubok lang tayo ng Panginoon. At ang Diyos din naman ang magbibigay ng kalakasan isusustain ng Diyos ang kalakasan sa atin. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang it's a place of testing, it's also a place of, ito yung pinag-aralan natin kanina, noong nakaraan. Hindi lamang place of testing, it's also a place of learning. May mga lesson, may mga tinuturo ang ating Panginoon. So sa lahat ng nararanasan mo, may tinuturo ang Panginoon. Bakit ako na-opera? May tinuturo ang Panginoong Diyos. Ano ang tinuturo ng Panginoon? Huwag masyadong kakain ng baboy. Meron, di ba? Meron lahat na tinuturo. Bakit ka nawalan ng trabaho? Meron tinuturo ang Panginoong Diyos. Bakit nagkaroon kayo ng problema sa relasyon ninyo? Meron tinuturo ang Panginoong Diyos. Hindi wala. Hindi wala lahat yan. So, this is a place of learnings. Isa-isa na po natin. Ano mga bagay na dapat nating matutunan sa mga wilderness po natin? Meron ako nakitang 4. Yan. Learn your own limitations. Meron ka mga bagay na hindi mo kaya. Ang dami yan. Meron ka mga limitations. Meron mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Yan ang palagi yung sinasabi. Pag may magkakaroon ng problema, katulad ng sinabi sa amin ni Pastor Clem, yung asawa mo naman, ang Diyos lang ang pwedeng bumago dyan. Yung asawa mo, ang Diyos lang ang pwedeng bumago. Ang mahalaga, ikaw. Ang mahalaga, magawa mo yung responsibilidad mo. Ang Diyos ang babago sa iyong asawa. Minsan kasi, ginagawa natin conditional eh. Magbabago ako pag nagbago siya. Hindi maayos. Hindi maayos ang problema. So, ang gawin mo ang responsibilidad mo, ang Diyos ang bahala sa kanya. May araw din siya. Kukunin din siya ni Lord. So, makita natin, merong tinuturo ang Diyos, di ba? Learning. May mga bagay na hindi mo kaya. May mga limitations. Tayo. Yung kinuwento ko noong nakaraan na
nasa Maprock Hospital. Isang linggo, paalis yung kanyang asawa. Sabi, humingi ng prayer. Sabi ko, mayroong mga bagay na beyond our control. Kontrolado na ng Diyos. Ipaubaya na natin yan sa ating Panginoon. After 3 days, namatay. At kanina po ay, kahapon, kinuha na ng ating pong Panginoon. Kaya pag naghihingalo kayo, wag niyo ko'y patatawag. After 3 days, patay ka na. So, wrestle with temptation. Dumarating yung mga temptation. Dumarating yung mga problema. So, ito yung mga bagay. Ang point ko, ito yung mga bagay na natututunan natin sa mga wilderness natin. Sa mga wilderness experience po natin. Hindi lamang yan, yung kilos ng atin pong Panginoon. Tingnan na po natin ito, God's favor. The favor of God in the wilderness. Ano naman yung mga pabor ng Panginoon sa wilderness? Napahaba sermon ko. Ay, masok lahat. Ano yung mga pabor ng Panginoong Diyos sa wilderness? Number 1, the favor of His presence. Yung presensya ng ating pong Panginoon. Walang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, kundi yung presensya ng Panginoon. Yun bang lagi mo siyang kasama? Kahit dalhin ka niya sa problema, kahit dalhin ka niya sa wilderness, ang mahalaga kasama mo lang ang ating pong Panginoon. At once nakasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pangalawa, the favor of His provisions. Banggitin nga po natin provisions. Number 1, the presence of God. The favor of God's presence. Si Joseph, napansin na lahat ng ginagawa niya, pinagpapala ng Diyos. Why? Because the favor of God was on him. Ngayon naman, the favor of His provisions. Yung mga biyaya, yung mga pagpapala ng Panginoon. At yung pangatlo, the favor of His protection. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng lalang ng kaaway, ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi ng Diyos, greater is He that is in you than he that is in the world. So kung meron mga kilos ang kaaway sa buhay po natin, mas makapangyarihan ang gawa at kilos ng ating Panginoon. Hindi po nagbabago ang ating pong Panginoon Diyos. The same principle pa rin. Tinuturuan lang tayo ng Diyos sa wilderness at ang favor niya ay laging nasa atin. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating po naging pag-aaral. God bless us all.